Naku po mga kababayan, nakakalungkot po na pangyayari ito dahil si Senador Marcoleta ay sinugod sa hospital. Grabe yung ginawa kay Senador Marcoleta mga kababayan. Sabi dito, Senador Marcoleta dinala sa PNP General Hospital ayon kay CIDG Director General PM General Morico II mga kababayan. Hindi kasi katanggap-tanggap yung ginawa kay Senador Marcoleta mga kababayan. No? Tapos ngayon, nalalaman natin na sinugod sa ospital. Inatake daw si Senador Marcoleta mga kababayan. Panoorin po natin itong balita. Sabay-sabay natin panoorin mga kababayan. Ano nang nangyayari sa ating bansa mga kababayan. Kung sino pa yung lumalaban sa korupsyon, siya pa yung inaakusahan, siya pa yung kinukulong mga kababayan. Anong nangyayari sa batas natin dito sa Pilipinas? Ano ng chest pain, Wait lang, sir. Go ahead, sir. From the start. nagreklamo si Senator Marcoleta ng chest pain and mataas yung BP niya. That's why dinala mo Taas daw po ang blood pressure ni Senador Marcoleta. At yung chest pain ni Senador Marcoleta. namin sa ospital. After ng medical niya, whatever na sabihin ng mga doktor ng PNP, we will transmit it also kay Sandigan. Gano'ng kataas to ang BP niya sa 150 something. Ano na siya 72 years old na. But 72 years old na mga kababayan. Kinulong pa nila. Grabe, walang awa ang gobyernong ito. Itong administrasyon ni BBM. Tanda na ni Senador Marcoleta. si Defensor and the other one, dinala na namin sa Sandigan Bayan for presentation support. We will wait for the commitment order. Kung saan sabihin ng Sandigan Bayan dadalhin, then that's the time na itatransport sila doon. So makatuwid sa PNP General Hospital po muna si Senator Marcoleta sa pansamantala. We will wait kasi ongoing ang ongoing ang medical niya doon. Yung ECG, chine-check up siya ngayon ng mga doctors. Then we will inform yung Sandigan. But if he is fit to travel, we will be returning the warrant today sa sa Sandigan, then we will wait. At kasama siya doon sa return of quarantine. Yes. Pero nakadepende po yan kung ano sasabihin ng mga doktor. Yes. Yes. Kasi may karapatan po siya He's 72 years old. May karapatan din yung tao sa ng medical, appropriate medical aid para sa Sir, as of now, wala pa pong commitment order ibig sabihin kay Senator Marcoleta. Wala. Kasi we're waiting for the result ng medical. Then after that, we will inform yung Sandigan Bayan. At saka pa lang magkakaroon ng commitment order. Yes. General, salamat. Thank you po. Ayan po mga kababayan. Nakakalungkot no. Naiyak po ako sa nangyari po kay Senator Marcoleta. Grabe mga kababayan. Ano bang nangyayari sa batas natin dito sa Pilipinas, no? Kung sino pa yung lumalaban sa korupsyon, siya pa yung inaakusahan, siya pa yung pinakulong mga kababayan. Anong nangyayari sa batas natin dito? Talagang selective justice tong nangyayari mga kababayan sa bansang Pilipinas. Sana karmahin tong mga to mga kababayan. Dumating sana ang panahon, kayo rin ang mapunta sa sitwasyon ni Senador Marcoleta. Kidlatan sana kayo. Itong mga mga kababayan, itong mga corrupt dito sa Pilipinas. Tindi. Nakakalungkot na pangyayari mga kababayan. So ito pa panoorin natin sa saganang mamayan.
Yun, masayang Lunes, Nason. Ganun din sa iyo, Jen, at sa lahat ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung kanina pa po nag-aabang at gustong makibalita kung ano bang nangyayari na dito sa ating bansa. Welcome po kayo, lalo na yung mga nasa ibang bansa. Dalawang bagay yung mahalagang tinututukan natin, ha? Well, katatapos lamang po unang araw ng impeachment trial, dyan po sa Senado. Pangalawa ay ang kalagayan po naman si Senador Rodante Marcoleta sapagkat siya nga po ay sumuko kanina sa Sandigan Bayan at ang pinakahuli po, siya ngayon ay nandyan sa PNP Hospital. Dyan po sa, ano nga ba hospital yon? Yung tabi ng Campo Crame lang yan eh. Kasi po kanina, nagkaroon ng konting naalarma yung ating mga pulis kasi bigla daw pong nanakit ang dibdib ni Sen. Marcoleta at sobrang taas yung kanyang blood pressure. Yun po. Pero hanggang sa mga sandali pong ito ay nag-aantabay tayo kung ano ang update sa kanyang kalagayang pangkalusugan dyan po sa PNP Hospital. Ayan, Nelson. At habang nangyayari naman yan, ay natuloy naman po ang unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Katatapos lang po, kaya medyo na late po ang saganang mamamayan dahil binigyan daan natin itong live coverage ng impeachment trial. Ayan. Nakatutok din sila dyan sa ating mga kababayan. Tayo naman ay nakamonitor din sa magiging kaganapan. Pero gaya ng inaasahan, parang ano lang ito, no? Opening statement ng magkabilang panig. Pagkatapos ay ilang mga bagay ang niliwanag. Pero isa po sa mga naging kapansin-pansin, ang Senate President Sherwin Gatchalian ay hindi po siya ang umaktong presiding officer. Ano ba nangyari kayo ng umaga, Nelson? Kasi po nagkaroon ng botohan dahil ang sabi ni Senate President Sherwin Gatchalian, may nauna nila silang ginawang pagbabago sa rules tungkol dito sa ginaganap na impeachment. Kung saan nakalagay doon na ang Senate President ay pwedeng pumili ang Senado ng magiging presiding officer sa impeachment na ito. Na unang-una ay tinutulan naman ni Senador Alan Peter Cayetano. Yes. Tinutulan din ni Senador Pia Cayetano. At sinasabi nila na ito ay labag sa konstitusyon dahil sa konstitusyon, bagamat ang nakalagay ay kapag ka presidente ng Pilipinas ang ihaharap sa impeachment, ang presiding officer ay ang Chief Chief Justice ng Supreme Court. Hindi raw malinaw naman kung sino kapag ka hindi presidente ng Pilipinas. Basta ang nakalagay doon, hindi na Chief Justice. Ganon. Oo, pero sabi nila, kasi nakalagay naman sa pag-uusap ng mga framers ng Constitution na hindi na nga nila binago dahil nagkakaintindihan nila na in all other impeachment case, aside from the President of the Philippines, ang presiding officer, yung Senate President. At ganyan ang mga nangyari sa mga naunang impeachment trial. At yun po yung pinagtalunan nila. Kaya nadaan po sa botohan, ang nangyari ay mas marami ang bumoto. Doon sa, actually, ito ho'y naging labanan na lang ng majority at minority. Yes, Majority po, 12 sila, dahil si Senador Escudero ay hindi na siya bumoto dahil siya yung ibinoboto na presiding officer. 12, kontra sa 8 na lamang. Dapat kasi dyan, kung nandyan si Senador Marcoleta, siyam. Yan. Kung Senador nandyan Jinggoy si Estrada, Jinggoy, 10. At kung nandyan si Bato, 11. 11. Kung umattend din si Senador Mark Cabillar, 12-12 sana. Magiging tabla. May andyan yata parang nakita ko Senator Mark Villar? Sa bilangan na ginawa nila. Okay. Kaya lang, mga kababayan, ano din kinu-question din nila. Kasi yung pagbabago ng Senate rules, kasi may nauna ng rules na Yan nga, may nauna na pong rules ukol sa bagay na ito. At ang pagbabago ng Senate rules sa impeachment, dapat anya ito, nagpatawag ng special session, hindi sa pagkakataong ito. Nangyari na po yan. Sabi nga po natin, alam niyo naman ng Senado,
majority wins yan, no? Majority rule. Kung sino ang, kapag ka meron na po nag-motion na let's divide the house, yun ang makapangyayari. Yes. Ayun, ano ha? At natupad nga po, ang ang kaganapan ay naging presiding officer po ng impeachment court, Senador Chis Escudero. Si Escudero. Pero habang nagpipreside, napansin ng marami, Nelson, hindi naman bumaba. Hindi, ganun talaga. Oo. Ganun. Kasi noong panahon ni Erap Estrada, presidente siya noon, Oo. ang presiding officer ay si Justice Davide. Oo, Justice. Oo. Nandun din nakaupo yung Senate President. Pero ibig sabihin, doon kasi parang dalawa silang Nakaupo. eh. Oo, At saka nakaupo din, nandun din. May papel, di sabihin, may papel din kasi abogado rin si Nene Pimentel ng time na yun eh. Oo. Bilang siya ng Senate President. Ito naman. Dito kasi napansin ng marami, parang naging stenographer. Ano yung cost cutting? Kasi ang budget ng Senado per day, 25 million 25 million per day. Per day. Magkano ba yung hinahabol nila dito sa impeachment case? Magkano ba yung pera? 612 million daw ata. Ano ha? Kung Doon i-compute, sa confidential fund. teka, ilang araw ba yung impeachment? Ay di, 90, Gagawin. marami, matagal daw ito. Mga 90 days plus Sige, daw ito eh. 25 million times 90 days equals 2.25 billion. Ganon. Ang gagastusin, makakahabuli natin 600 million, kailangan mag-cost cutting. Kasi luging-lugi. So, Kailangan ng stenographer. di dalawang sweldo ni Senate President Hindi dito. nga, cost cutting nga eh. Ganon. Oo. Isa lang siya. Oo. Senate President lang, baba, hindi sa pagiging stenographer. Hindi. Oo, ano lang yan. Cost cutting nga. Ayun, ang... Ayun po ang kaganapan mga kababayan, no. So ano nga diyan, parang naging taga-abot daw ng barya itong si Win Gatchalian sa nangyaring impeachment trial daw kahapon mga kababayan. Parang nag-aabot daw ng barya sa jeep, no, at ang driver daw ay si Chis Escudero mga kababayan. Ganun daw po ang nangyari kagahapon. So matindi po ang nangyari kahapon na impeachment trial. Mukhang panalo po ang defense team kahapon sa unang araw dahil matindi po itong nakuha ni VP Sara Duterte na si Atty. Sheila na napakagaling magpaliwanag mga kababayan. At pinagtawanan itong si Luistro at sinabi ng mga kababayan na bumubula daw ang bibig ni Luistro mga kababayan. Yun po yung mga nabasa natin sa comment section at napanood din natin. Parang mayroon dito si Luistro na di ko alam eh. Parang ano ba yan? Toothpick? Di ko mga kababayan kung ano yung ibig sabihin nun. So mag-comment po kayo mga kababayan at mag-comment din kayo dito sa ginawa kay Senator Marcoleta. At ngayon ay nasa ospital daw. At sa mga bagong pasok dyan, mag-subscribe din kayo mga kababayan. Huwag niyong kalimutan mag-like. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang dito na lang po mga kababayan.